Eto, pag-usapan natin, mga kababayan. Actually, wish po ni Digong talaga yan. 'Di ba? Kaya ngayon, sabi ko nga sa inyo, hoy, sa mga tao dyan, Digong, doon sa mga asungot mo, ha? Ang lagi ko lang sasabihin sa inyo para hindi po kayo pagbigyan. Di ba? Ang sabi nila mga kababayan, birthday wish ni Digong, pinagbigyan ng ICC. Bakit, JP? Bakit pinagbigyan ng ICC? Yan kasi yung request niya eh. Yan kasi yung kanyang pangarap sa buhay, mga kababayan. Pinangarap ni Digong, ayun, ibinigay ng pagkakataon, ibinigay ni ICC sa kanya. Ito po yan. Yung former president ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC? Kaugnay dito? ICC, ma'am. I'm asking the ICC to hurry up, and if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. Hurry up pa! Hurry up pa! Ano? Sabi sa inyo, be careful to what you wish for. Pinagbigyan nga ngayon. Hurry up pa! This issue has been left hanging for so many years. Matagal, ma'am. Baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. Ang galing talaga ng wish ni Digong. Baka mamatay na ako, hindi pa nila ako maimbestigahan. Eto, buhay ka pa. Buhay ka pa. Naiimbestigahan ka naman Di ba? Yan ang wish mo eh. Bilisan nila, pumunta na sila dito at bilisan nila. Ayan. Ang saya-saya, di ba? So, I'm asking the ICC through you na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. If they found me guilty, I'll go to jail and rot. Mr. Chair, balikan ko lang yung isa ko pang tanong, Mr. Chair. Ito sa Senate hearing dito, Mr. Chair. Sinabi ni former President Duterte, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan ang instruction ko. End of quote. And the only way na hindi kayo makulong and to justify the killing is bigyan mo talaga ng panahon na lumaban. Tama po ba? Yan ang sinabi ninyo. Yes, because that would be justified kung lumaban. Yan, kasunod pa lang po yung Ang question ko. utos ko- Ang question ko po ay bakit nyo ini-encourage yung kriminal na lumaban? Para medyo maminus-minus ang problema sa syudad ko. Kung may criminal dito na 50, kung mapatay ninyo yung 30, di 20 na lang, hindi na masyado problema dyan sa akin. Ibig sabihin, Mr. Chair, hindi mapaparusahan ang nakagawa ng krimen in self-defense. Hindi man siya dyan. Siya alam naman trabaho ng police, ma'am. The policeman should know when to kill and when to injure. Alam nyo, huwag na kayo manakot. Paatsyop. Anong tatandaan? Bakit mo ako tatandaan? Crush mo ako, no? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Di ba, puro kayo pagbabanta. Manang-mana na kayo sa puon ninyo. Ha? Hindi naman kailangan sabihin nun. May elements naman ng self-defense. Alam nyo yun, Mr. Chair. Not self-defense man. Performance of duty. Performance of duty, but elements of connected with self-defense. that performance of duty is self-defense. So, Mr. Chair, ano-ano yun? Ang what? Elements of self-defense, Mr. Tama po, Bilyarbero, si Bato ngayon hindi nagpaparamdam, nagtataka nga ako eh. Kaya nga iniisip ko ngayon, salamat na ipaalala mo bago natin ituloy ito. Kasi mga ka-GP Natics, nakakapagtaka talaga. Mukhang sabi ko nga, mukhang may traidor ata sa mga bata ni Digong, sa mga aso niya ha. Pero inyo mga kababayan, hindi man lang nila naisip
Actually, naisip. Kasi binigyan naman sila ng babala ni Harry Roque na meron na daw warrant of arrest. Hindi lang alam ni Harry Roque kung ito ay nanggaling sa ICC or ito ay nanggaling sa local court natin. Ngayon, pumunta ng Hong Kong, mga kababayan. Sabi nga ni Kakopi, inilagay niya yung sarili niya sa alanganin. Dahil pagkabalik niya, sigurado, isa lang ang dadaanan niya at isa lang ang pupuntahan niya, Ma'am Eva Narita, kung hindi doon sa airport. At mas madali siyang mahuhuli, mga kababayan. Hindi ba naisip? Nung kala ko matatalino yung mga nasa paligid niya. At bakit hindi na-anticipate nito nila Panelo? Bagko siniraan niya pa etong si Harry Roque na sinungaling daw. Who's Harry Roque? Parang ang nakita ko nag-trader si Panelo ata tapos si Bato Wala pa tayo naririnig kay Bato. Tapos si Panelo, mga kababayan, sinabihan na sila ni Harry Roque, hindi pinaniwalaan. Share. Self-defense is when you defend yourself to avoid injury, serious, or you die. That is applicable also to a policeman who is performing his duty because the policeman has to confront, ang civilian has to iwasan. But a policeman, a law officer, if you are a law officer, you have to confront the criminal. Ang sanabi ko sa kanila, huwag kang pumunta dito sa akin isina na may sugat ka, sipain kita, patayin mo. Bakit ikaw ang may sugat? Actually dito, ito sa mga talagang nagpatibay, mga kababayan, ng statement or nasabihin natin na nagpalala doon sa aligasyon kay Digong Duterte because he's under oath. Hindi nila masasabi na ito ay he is just joking. Diba? Hindi nila pwedeng idahilan na alam naman natin si dating Presidente Duterte is a joker. He was just joking that time. Seryoso mga kababayan with conviction yung kanyang mga sinasabi, di ba? Wala akong my language is brutal and raw for criminal. Wala akong pasensya, ma'am. I've been a prosecutor for 9 years. Talagang Hindi ako sa totoo lang ito sasabihin ko sa inyo. Yung war on drugs ni Digong, sa simula yan, very effective. Kaya lang, dahil nga masyado niyang binaby, yung mga pulis, masyado niyang inuutusan ng kung ano-ano, sa tingin ko, mga kababayan, dahil nga po gusto nilang mawalis yung mga kalaban nila sa politika, kalaban sa business, ang nangyari, nasobrahan, naabuso. 'Di ba? Pero ako, sa war on drugs ni Digong nung una, gusto ko yon. Yung tukhang, yung kakatukhin mga kababayan at sasabihin na itong taong to, kasi pag sinabi mong tukhang na yon, kakatukin nila pag sasabihan, i-rehabilitate. Ang problema, hindi na po nasunod yun Dahil nga nangyari yung tinatawag nila na reward system, ang ginagawa, hindi na pinagbibigyan, di ba Ma'am Ilocano ka na, hindi na po for rehabilitation ang ginagawa dun sa mga tao. What they did is kill. Dahil syempre, magkaiba ang presyo ng pag napatay, magkaiba ang presyo kapag buhay, at magkaiba ang presyo kapag nanlaban. Kapag nanlaban, 2M. Kapag patay, 1M. At yung nahuli ata, wala. So sino? Sino ang susunod doon sa yung kanilang uhulihin na ibubuhayin nila? 'Di ba? Para gusto nilang yumaman, lalong-lalo na yung sinasabi ko palagi, maraming pulis, hindi ko nila lahat. Maraming pulis, ang marami ang asawa. Maraming pulis, mga sugarol. Maraming pulis, mga kababayan, may bisyo. Kung anong bisyo yon, halo-halo na siguro. Babae, sugal, 'di ba? At hindi ko pa alam kung ano yung iba.
Pero dahil ganyan nga ang nangyayari, syempre pag ikaw ay may bisyo, 'di ba? Mahilig ka sa vice, ang mangyayari sa iyo, imbes na hulihin mo ng tama or sabihin natin na ipatupad mo ng tama yung batas, hindi mo iisipin na ipatupad ng maayos at tama. Ang gagawin mo, papatay ka na lang ng papatay. O, bahala na, basta napatay ko to, pera to. 'Di ba? Nawawala na ngayon, mga kababayan, yung ating Bill of Rights. Hindi na ngayon na ipapatupad ng maayos. At yung mga pusher, yung mga addict, hindi na i-rehabilitate. Dahil nawawala na sila ng maaga. Ang matindi pa niyan, okay lang sana kung talagang talamak, nakita mo. 'Di ba? Nakita mo na ito, pumapatay, nabalitaan mo, may intel ka naman. Mga kababayan, pag nanglaban, ano yung muna, utasin. Pero yung hindi naman nanlaban, pinilit mong manlaban. Wala naman barel, binigyan mo ng barel para lumaban. Hindi maganda yon, 'di ba? Oh. Sabi sa inyo digong huwag kang basta-basta nag-wish Baka mamaya, mga kababayan, pag sinabi mong, sabi niya kasi may wish pa siya kanina bago daw siya sumama, mamamatay muna siya. Baka mamaya, tong wish mo na to, digong ha? Ingat-ingat sa iyong paghiling. Dahil aliwa-liwanag, sabi mo, ICC, matagal ko na kayong inaantay. Matagal niya na daw inaantay. Nasaan na kayo? Ayan, gusto ko bukas nandito na kayo ha, hindi niya alam. Mga kababayan, mga ka-GP Natics, nakaabang na pala sa kanya. Sabi siguro ng ICC sa kanya, mag-antay ka lang, inaayos lang namin ang lahat. My God. Kapag hindi ka handa, doon kami papasok. Di ba? Ito pa mga kababayan. Pag-usapan naman natin ito.